Ang pag-uusapan po natin ay nandun pa rin sa God gives you a real satisfaction or only God can give you satisfaction. Amen? Gusto kong simulan ang pag-uusapan natin, pagpapatuloy natin about satisfaction dito sa mga ilang verses na gusto kong banggitin. So, pakinggan niyo po ito. No? Sabi sa Matthew 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied." When we talk about blessed, ito ay patungkol sa joyful and nourished by God's goodness. Yan ang context po ng sinasabing blessed. And pag sinabing those who hunger and thirst for righteousness, ito po yung those who actively seek right, standing with God. At kapag nangyari daw yon, for they will be not only satisfied but completely satisfied. Ibig sabihin, hindi talaga mararanasan ang pagkukulang, kundi talagang mararanasan ang kumpletong kakontentuhan mula sa Panginoon. And sabi sa 1 Timothy 6 verse 6, "But godliness actually is a source of great gain when accompanied by contentment." Ibig sabihin ng contentment, that contentment which comes from a sense or of inner confidence based on the sufficiency of God. Naintindihan natin? So ibig sabihin tulad ng Macedonian church, no, makikita natin sa verses na ito na talagang sila ay pinagpala. Bakit po? Dahil nakaraang pinag-usapan natin, sila ay hunger. Ibig sabihin, nagugutom at nauuhaw sa kabutihan. Kaya pag ang isang tao ay nauhaw at nagutom sa kabutihan, hindi sa kalokohan, di ba? Hindi sa kung ano ang ino-offer ng mundong ito, for sure, masasabi mo talagang blessed ka. Hindi tulad ng sinasabi na I'm blessed, pero wala namang relasyon sa Panginoon. So, ibig sabihin ng blessing na yon ay context ng world, hindi ng Lord. Kaya ako po, para sa akin po, no, hindi po ako nagsasabi sa isang tao na pinagpala ka. Lalo na kung alam kong wala pang relasyon sa Panginoon. Ang sinasabi ko sa kanya, grabe ng grace ni Lord sa'yo. Because mayaman man o hindi, meron man silang maraming bagay sa mundong ito, ito ay dahil sa habag lang ng Panginoon. Kasi kung walang habag ang Panginoon, for sure, matutulad tayo, lalo na dun sa Old Testament. Pinapatay ng Panginoon. Literally. Di ba? Yung mga taong ganid at talagang walang relasyon sa Panginoon. Madali na lang patayin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga merong mga war. Tama? Kasi kung ang Panginoon ayaw niyang mamatay ang mga nilikha niyang tao kahit nagkasala yan, hindi niya hayaan na magkaroon ng war. Hindi niya hayaan na ang Israel ay papatay ng libu-libong tao. Nagigets natin? Pero inalaw ng Panginoon yon. Bakit? Dahil gusto ipakita ng Diyos sa mga tao, yan ang bunga ng kasalanan. Pero dahil nakita ng Panginoon, hindi naging sapat ang Israel para maging isang halimbawa. Tama? Ng pag-ibig ng Diyos upang kapag nalaman ng mga tao kung ano ang Israel at kung ano o sino ang Diyos ng Israel, sila ay magpapatira pa. Hindi naging sapat ang Israel. Sabi mo sa tabi mo, hindi naging sapat, ikaw, ako, tayong lahat. Kaya anong ginawa? Ginawa ng Ama, sige, dahil hindi sapat ang lahat ng nilikha natin, yung anak ko na lang. Kaya nga lumabas yung John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak,
kundi magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. And when we talk about buhay na walang hanggan, pinagpala. Satisfied. Amen? Kaya nga malaking katanungan dapat na ilagay natin sa isip natin, totoo ba talagang satisfied tayo? Bakit ang dami nating hinahanap sa buhay? Bakit parang wala tayong pinagkaiba sa taong walang relasyon sa Panginoon? Na kung mag-isip, pumuso pagdating sa career, pagdating sa profession, possession, ay ganun-ganun na lamang. Kaya napakahalaga mga kapatid, aralin natin, unawain natin ang buhay ng Macedonian Church na anumang mga pagsubok, hikahus man sila o nagkukulang man sila sa mga bagay na kailangan nila, sila ay masaya dahil yan ang tunay na pinagpala. Hindi yung masaya na pinapaniwala niya lang sarili niya na masaya siya, kundi dahil nararanasan niya ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kaya hindi siya ganong na-anxiety ng lubusan. Kaya oo, na-anxiety ka sa umpisa, pero sabi nga, hindi magtatagal. Dahil may Diyos ka na. Amen. And hindi lang yon, kundi tulad ng Macedonian Church, pinakita ng Macedonian Church na talagang yung godliness o yung righteousness ay worth it para pagpaguran. Kaya kapatid, tanong ko sa iyo, yung buhay mo ba ngayon sa Panginoon, pagsunod mo sa Panginoon, pagtalikod mo sa kasalanan, pinagpapaguran mo ba? Alam mo, yung taong nagsasalitang, Pastor, mukhang talagang ganito na ako, hindi ko na kaya magbago. Talagang wala na mangyayari sa akin. Yun yung mga taong hindi pinagpapaguran yung salvation ni Lord. Hindi pinagpapaguran yung righteousness ng Panginoon. Hindi pinagpapaguran yung biyaya ng Diyos. Walang sino man ang taong hindi pinagpaguran yung pagbabagong buhay. Hindi ko sinasabing dahil lahat ng pagbabagong buhay mo ay ikaw lang gagawa, no. Kundi ang pagpapaguran mo kasi doon yung pagsunod. Ang Diyos ang magbibigay na kung ano ang dapat mong gawin, pero ang kailangan mo lang gawin is sumunod. Pinagpapaguran mo bang sumunod? Pastor, okay lang. Paano yun? Nadadapa ako eh. Alam naman ng Diyos na madadapa naman tayo eh. Dahil nandito pa tayo sa katawan lupa. Sabi mo sa katabi mo, nasa katawan lupa ka pa. Kaya nga, habag ng Diyos ang binigay sa'yo. Di ba? Amoy lupa, katawan lupa, di ba? Hampas lupa, di ba? Yun na, lahat-lahat na ng kalupaan. Nandito pa tayo eh. Yung katawan natin, kontaminado yan. Di ba? Pero para makabalik ka sa magandang design ng Lord sa buhay mo, kailangan mo ng habag ng Diyos. So ngayon, ang kailangan mong gawin, dahil binigay sa ni Lord yung habag, pagpaguran mo, sabi mo sa katabi mo, pagpaguran mo kapatid. Di ba? Dito sa mundong ito, kung gusto mo ng magkaroon ka agad ng pera, mag-drugs ka. Di ba? Mag-addict ka. Bilis nun. Bilis nga lang din ang buhay. Pero ang bilis, instant, di ba? Meron kang 1.5, ganun lang kaliit, sachet, di ba? Lahat ng mga makasalanang bagay, lahat ng mga magtutulak sa iyo sa kasalanan, mabibilis yan. Pero yung mga bagay na worth it, yung mga bagay na magtutulak sa iyo para maging mabuting tao, mahirap yan. Mahirap kitain yan. Di ba? Kaya nga, di ba, yung iba rito, bakit ang tagal magkaroon ng trabaho? Bakit pag pinagpipray parang hindi ganun kadaling dumating yung trabaho? Dahil pinagpapaguran. Amen. Kaya yun dapat yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin na bago, pagpaguran mo sa pagsunod. Kahit nadadapa ka, tumayo ka, sunod ulit. Magpatuloy sa pagsunod. Para yung satisfaction talaga ay lubusan mong maranasan. Tulad ng Macedonian Church. Sabi ko rito, bago tayo pumunta doon sa points to remember, ang isang Kristiyano o may relasyon kay Kristo, lalo na kung disciple ka na, ay dapat nasa Lord na
at hindi sa world ang alin? Ang satisfaction mo. Dahil kapag nasa Diyos ang satisfaction mo, may tunay na kapayapaan sa puso at isip. Pag sinabing tunay na kapayapaan, hindi ito yung, 'di ba, kailangan mong bumili ng mga bagay-bagay para masabi mong maging payapa ka. Hindi po nabibili yung kapayapaan mula sa Panginoon. Pero hindi mo kagad makukuha ng ganun-ganun na lang. Kasi walang price yung peace ng ibibigay ni Lord para masatisfy ang kaluluwa mo. Hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kayang tapatan ng pera. Kasi yung mula sa Lord, mananatili yan hanggang wakas. Yung kapayapaan na yan. Yung satisfaction na yan. Pero yung nabibili ng pera mo, kapag wala ka ng pera, ubos. Balik na naman sa dati. Amen? Kapag nasa Diyos ang satisfaction, ang tunay na kasiyahan ay mararanasan kahit nasa gitna ka pa ng kakulangan o kagipitan. Kung ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, nararanasan mo ba ito? Gipit ka, oo, pero masaya ka. Tama? Nagkukulang yung mga bagay-bagay na meron ka, pero, di ba, peaceful ka. Hindi dahil tamad ka. Iba yung pakiramdam ng tamad, walang pake. Tama? Pero yung taong responsable, pero may relasyon sa Panginoon, nagpapadisciple kay Jesus, o may Kristo na sa puso, payapa yan habang tumatrabaho kung ano yung bagay na ibinigay lamang sa kanya ng Panginoon o inalaw sa kanya ng Panginoon. Kung eto lang, it's okay. The life must go on because I have a big God. Ganun ang mindset ng mga taong satisfied sa Lord. Amen? Kaya kapag nakikipagkita yan sa mga kaibigan niya, tingin sa kanya mayaman. Hindi dahil ipinagmamalaki niya na mayaman siya. Hindi dahil magagara ang damit niya para masabihang mayaman siya, kundi dahil yung aura niya ay mayaman. Bakit? Kasi ang aura mo na, kung ikaw ay may relasyon kay Kristo, nakipag-isa na kay Kristo, ang aura mo na ay mayaman. Ikaw ba naman? Nasa kingdom na ng Lord? Take note, pinag-usapan natin dito, kingdom of God. Amen? Kapag ang satisfaction mo nasa Panginoon, for sure, lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong titingnan, lahat ng iyong haharapin, positibo. O kamusta ka na? Pero wag lang sanang matulad tayo, no? Sa iba na naging ghost na. Simula nung 31, nagtatatakutan na po ang ating community. Okay? Nagbibihis demonyo na. Bakit po sinasabi ko nagbibihis demonyo? Kasi hindi naman po ganun ang bihis ng makadiyos. Hindi po ganun ang gawain ng mga makadiyos na tao. Hindi po ganun ang naniniwala sa Diyos. Hindi po nagbibihis demonyo. Kaya parang awa ninyo, maawa po kayo sa mga anak ninyo. Huwag po tayong masatisfy sa sinasabi ng mundong ito. At alam niyo po ba, yung mga Halloween party na yan po ay parte ng satisfaction ng mundo. Pero hindi po yan parte ng satisfaction ng world. Kaya alam nyo ba ang nagiging resulta niyan? Akala mo walang matinding effect yan? Meron. Spiritually. At ang spiritual po ay nakakasama natin. Pwede ngang katabi mo, demonyo eh. Yung spirito. Okay? Sabi mo sa kayo mo, yung spirito, ha? Hindi yung tao. Okay? Example na lang po, yung anak ko, 2 beses po yan. Natutulog po siya simula nung 31. Tapos paggising niya, lagi siyang may itinuturo at umiiyak. Why? Kasi the moment na ginagawa natin ang Halloween, sabi ng mga nag-aral ng occultism na ngayon na naging Christian, siniwalat nila. Sabi nila, the moment na ginagawa natin ang Halloween, sinasamba mo ang demonyo. Kaya tuwan-tuwa ang demonyo, kaya mas lalo nilang ginagalingan sa pagwasak, pagsira, pagpatay sa tao. Siyempre, yung sinabi ko sa inyo, yun yung ginagawa niya sa mga may relasyon at may pananampalataya na sa Panginoon.